Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, resolusyon na pinapapirmahan sa Senado para mabasura ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte galing kay Senador Bato de la Rosa. panukalang batas na taasan ng 200 pesos ang arawang sahod ng mga manggagawa lusot na sa Kamara. Mabilis ang pagresponde ng mga pulis na hindi dapat lalagpas sa 5 minuto. Pinaiigting sa ilalim ng bagong PNP chief na si Nicolas Torre III. Karpintero na kuryente sa live wire habang nagtatrabaho. News 5 exclusive, mag-asawang binubugaw umano ang kanilang menor de edad na anak, kalaboso. At sa Frontline Showbiz, Miss Universe Philippines Michelle D napasugod sa isang klinik matapos makagat sa mukha ng kanyang aso. Pinangunahan ni Senator Bato de la Rosa ang resolusyon para mabasura sa Senado ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Pero ayon kay Senate President Chis Escudero, wala pang bigat ang resolusyon hanggat hindi pa naihahain sa Senado. Nasa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Nung una, nagmaang-maangan pa si Senator Bato de la Rosa tungkol sa kumakalat na resolusyon sa Senado para tuluyan ang ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi pa ni Bato, pero nang tumagal-tagal, kumanta rin siya at inaming sa opisina niya raw mismo nang galing ang resolusyon. Galing yun. Galing sa office ko. Kayo po yung nag-initiate? Basahin na lang yung resolution. Meron kong tatanungan, kasama, konsulta. Ano bang nilalaman ng resolusyong yan? Sa nakuhang dokumento ng News 5, binibigyang diin na hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment case na sinimulan sa 19th Congress. Bawal daw ito sa ilalim ng Senate rules. Nakasaad din sa patakaran na lahat ng nakabinbing proceedings ay mateterminate pagsara ng Kongreso. Pero pwedeng ituloy ng susunod na Kongreso na parabang first time inilatag ang proceedings. Ang pag-amin ni De La Rosa na siya ang nasa likod ng resolusyon, narinig din ni Senator Amy Marcos. Kabilang si Senator Amy sa mga nakakita sa draft ng resolusyon. Pero anya, wala siyang kinalaman dito. Habang si Senator Jinggoy Estrada, alam na rin ang reso na anyay noong Lunes pa raw kumakalat sa Senado. Dagdag pa niya, it is our constitutional duty to hear the impeachment case against any impeachable officer. wala namang alam tungkol dito ang iba pang senador, maging ang Senate President. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author na pinakita lamang din sa akin ng media ay ika nga mere scrap of paper unless may mag-file niyan. Wala pa akong nakikita ganun. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel inakala pang peke ang resolusyon. Maliraw kasi ang katwiran na nakasaad dito para ibasura ang impeachment case. Mali-mali rin daw ang mga binanggit na constitutional provision sa resolusyon. Samantala, sakaling ituloy ang impeachment trial, wala naman daw problema dyan si Senator Bongo para magkaalaman na. Sinabi ko noon, importante, kung walang ebidensya, bakit pa natin na patagalin ito? Ayoko naman pong maging impartial bilang isa sa magiging possible judge dito sa impeachment court. Sa gitna ng issue sa impeachment trial, usap-usapan din na papalitan daw si Escudero bilang Senate President. Hirit naman ng ilang kongresista, takot daw si Escudero kay VP Sara. Hindi ako gumagalaw at nagpapasya base sa anumang takot. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado. Si VP Sara naman ipinagtanggol din ng Senate President. Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate President Chis Escudero ay hindi natatakot yon. Ano lang allowed, no? Ano't ano pa man, handa raw ang bise na harapin ang impeachment complaint laban sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Napakagarapal. Yan po ang pagkondena ng isa sa mga kongresista sa sinusulong sa Senado na wag nang ituloy ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Git naman ng mga House prosecutors, paglabag daw yan sa tinakda ng saligang batas. Nasa frontline na balitang yan si Manan Enriquez.
Hindi ikinatuwa ng House prosecutors ang umuugong na resolusyon sa Senado para ibasura ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Isa na riyan si House Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na siyang dapat magbabasa ng Articles of Impeachment sa June 11. Sabi niya, hindi ito pwedeng i-dismiss ng Senado dahil nakasaad sa Article 11 ng Konstitusyon na kapangyarihan ng Senado na maglitis at magpasya sa lahat ng impeachment case, pero wala kahit anong binanggit dito tungkol sa dismissal o pagbasura ng reklamo. Ibig sabihin, obligado ang Senado na litisin at magpasya kung iaabsuelto ba o tutuluyang i-convict si VP Sara. Ganito rin ang sentimiento ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua. Malinaw na unconstitutional o labag ito sa saligang batas. Under the Constitution, ang trabaho ng Senate is to hear, 'di ba? And sa amin naman is to prosecute. So hindi ko naiisip kung paano nila i-dismiss yan without first conducting the trial, and that is their constitutional mandate. Si Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas sinabing napakagarapal ng Senado kung ibabasura ang impeachment case. Napakagarapal naman na gawin yan ng Senado sa ngayon. Dahil alam naman natin na ang panawagan, ang umiingay na panawagan ngayon ay put the Vice President in trial. Para kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, nakahihiya na may mga senador na nagtatangkang ibasura ang impeachment. Kasi hindi pwedeng mamimili sila aling functions lang yung kanilang gagampanan based sa kung ano lang yung convenient para sa kanila. So kung dadating sa punto na isasalang in the first place ng Senado yung ganun at merong magpo-forward talaga, sobrang nakakahiya on their part. Ang mga grupo naman na nasa likod ng impeachment case nanindigang hindi na dapat patagalin pa ang pag-convene para litisin si VP Sara ng Senado. Hindi optional ang pagdinig sa impeachment. Ito'y isang tungkulin ng Senado, nakasaad ito sa saligang batas. Kasama rin sa mga nagprotesta si mamamayang Liberal Party List Representative-elect Laila De Lima na inaasahang magiging bahagi na rin ng prosecution panel. Pwede rin daw kontrahin ng ilang senador ang umiikot na draft resolution para ibasura ang impeachment case. To the senators, enough with the dribbling. You are not the spectators. You are the court. Let the trial begin. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Malaki ang debate ngayon dahil sa simpleng tanong na merong komplikadong sagot. Pwede bang itawid ang impeachment ni VP Sara Duterte mula sa 19th Congress papunta po sa 20th Congress? Sa mga hindi pamilyar sa proseso ng Kongreso, kaunting basics lamang po. Ang bawat kongreso na mahalal ay meron pong numero. Itong kongreso na meron tayo ngayon ay tinatawag na 19th Congress. Mag-adjourn po yan o magtatapos sa June 13, 2025. At sa pag-adjourn ng kongreso, ang mga trabahong hindi natapos ay back to square one po lahat ng mga yan dahil ibang kongreso na po ang papasok. Bakit? Dahil ang susunod na kongreso ay ibang grupo naman ng mga bagong halal. Nag-eleksyon po tayo noong nakaraang buwan kung saan naghalal tayo ng mga bagong congressman at senador o mga luma. Sa darating na sona ng Pangulo sa July 28, sila na po ang mauupo at yan na po ang 20th Congress. Kaya't kung may mga bill o panukala na hindi natapos ipasa ng 19th Congress, mamamatay na po yan pag-adjourn nito sa June 13, 2025. Kailangan buhayin muli o i-refile ito sa 20th Congress. Ganon din po ang mga investigasyon ng Senado at ng Kongreso. Pero paano kung impeachment ang hindi natapos? Naku, yan po ang malaking debate ngayon. Ang sabi ng ilan, kailangan daw back to square one din yan, gaya ng mga hindi natapos na batas. Pero ayon din sa maraming dalubhasa at ayon din sa jurisprudence sa ibang mga bansa kung saan pinattern ng ating sistema, tuloy-tuloy lamang dapat ang impeachment trial. Bakit po? Dahil ang impeachment court ay hindi na raw lehislatura. Ito raw ay isang
hybrid na quasi-judicial at quasi-political body. Quasi-judicial dahil ito po ay maglilitis. Quasi-political dahil mga hurado ay hindi naman mga abogado kundi mga politiko. At ito raw ay isang continuing body. Kung sa Korte Suprema, kung magre-retiro ang isang Supreme Court Justice habang nililitis ang isang kaso, hindi po back to square one ang buong kaso. Tuloy-tuloy lamang ito kahit may bagong kapalit. Pero ano pa man, asan po na aakyat ang issue ng impeachment sa Korte Suprema, anuman ang mangyari sa isyong ito. Kung itawid ang impeachment sa 20th Congress, sigurado pong aalma sa Korte Suprema ang panig ni VP Sara. At kung hindi naman ito itawid sa 20th Congress, yung aalma naman ay yung mga kritiko ni VP Sara at dudulog din sa Korte Suprema. So ang sunod na tanong, meron bang kapangyarihan ang Korte Suprema na makialam sa issue ng impeachment trial? Depende po kung ano yung nakahain na issue. Kung ang tanong ay inosente ba o guilty ang na-impeach, hindi po maaaring makialam ang Korte Suprema sa anumang desisyon ng Senado dyan. Ayon sa Article 11, Section 3 ng Konstitusyon, ang Senado lamang ang tanging may kapangyarihan na mag-convict o acquit sa isang opisyal na na-impeach ng Kongreso. Malinaw po yun. Hindi rin pwede reviewin ng Korte Suprema ang anumang hatol ng isang impeachment court. Pero pagdating sa mga isyong may kinalaman sa constitutionality, halimbawa po, kung nasundan ba yung mga patakaran na nakasaad sa 1987 Constitution, dyan po maaaring manghimasok ang Korte Suprema. Toong 2003, naglabas ng desisyon ang Supreme Court na labag sa konstitusyon yung impeachment rules ng 12th Congress na pinapayagan ang multiple impeachment complaints sa loob po ng isang taon. Kumbaga, ang maaaring tignan ng Korte Suprema ay kung tama ba yung proseso. Pero hindi ito maaaring mangialam pagdating na sa mismong desisyon. Sa ibang balita, sa loob lamang ng 5 minuto ay re-responde na raw ang pulis sa mga tatawag sa kanilang emergency hotline. Ito ang ipapatupad ng PNP sa loob ng 3 buwan. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Emergency po rito, SGC building, Border Maguinoo. Lasing po, nagmamaki po, may dalang itak. Pwede mo paki-double time kasi dami niya pong hinahabol na tao. Sinubukan naming tawagan ng emergency hotline 911 para malaman kung gaano katagal ang pagresponde ng mga pulis. 5 minuto ang inabot bago na iradyo ang kunwaring rumble sa Quezon City. Pero mula nang matanggap ng mga pulis ang tawag, 4 na minuto lang, dumating agad ang police mobile sa lugar ng aksidente. Pasok ang oras ng responde nila sa 5-minute response time na balak ipatupad ni PNP Chief Nicolas Torre sa buong Metro Manila. Dito niya rin mismo sa Quezon City pinangunahan ang nooy 3 minutong pagresponde lang nang siya pa ang District Director. Kung sino yung kapulisan natin na malapit sa area, kahit hindi sila yung naka-in-charge doon, talagang nagre-responde sila. Plano ni Torre na ipatupad muna ng 3 buwan ang 5-minute response time sa Metro Manila. Kung magiging matagumpay, ibababa pa raw yan sa 3 minuto at kalaunay ipapatupad na rin sa buong bansa. Bukod sa pagpapaigting ng pagresponde, palalakasin din ni Torre ang visibility ng mga pulis sa mga lansangan. Ipasasara na raw ang ilang police community precincts at boxes para mas marami sa mga tauhan nila ang makapagronda. I would rather have my policemen, our policemen, walk the streets, pound their beats, sakay sa patrol car, dala ng radyo, makinig. Matunog din ngayon ang direktiba ni Torre tungkol saan niya'y paramihan ng mga maaaresto sa hanay ng mga pulis. Bagay na ikinababahala ng Commission on Human Rights. Baka raw kasi ma-pressure ang mga pulis at maging ugat pa ito ng pang-aabuso. Sana ay maglabas ng malinaw na guidelines yung leadership ng PNP kung paano po yung implementation nitong paramihan ng huli. Giit naman ni Torre, dapat lang magkaroon ng kompetisyon sa mga pulis para maubos na ang mga kriminal. Wala rin naman daw kota sa mga mahuhuli. Buhay ang tao na huhulihin. Walang patay at we will not condone wanton killings or wanton murders. Pag merong abuso ang pulis, we'll fully cooperate with the CHR. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5.
Higit 100 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog sa Quiapo, Maynila. Pahirapan na pag-apula ng mga bumbero dahil sa ilang tenant na ayaw papasukin ng mga bumbero. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Pahirapan ang pag-apula sa sunog na sumiklab sa isang lumang gusali sa Barangay 384 Zone 39 sa Quiapo, Maynila kaninang tanghali. Sa isang ginagawang kwartong paupahan, nag-umpisa ang apoy. Naging pahirapan yung pag-apula ng apoy dahil tanging iskinita lamang yung daanan kung saan nagaganap yung sunog. Kaya ang ginawa ng mga bumbero ay nagtulong-tulong na lamang, iba ay giniba ang pader, ang iba naman ay umakyat sa mga gusali para lamang maapula yung apoy. Ang mga bumbero sa mga siwang ng mga binutas na pader, idinaan ng mga hose ng tubig. Ang iba, umakyat ng gusali gamit ang lubid, pero matinding usok naman ang hinarap. Kung makikita nyo sa labas, yan ay konkreto. Pero pagdating sa loob, may mga kubul-kubul na doon na nakalagay sa iskada palapag. So maraming family din ang nandun na nakatira sa loob. Bukod sa mga panindang nakatambak sa gusali, nahirapan din ang mga bumbero sa mga tao na ayaw umalis sa natutupok na gusali. Ang iba naman, binabantayan ng kanilang kwarto at ayaw papasukin ng mga bumbero. Gusto nila sumabay sa loob na hindi ko alam kung anong kukunin nila, basta gusto nila pag ng kasama natin mga fireman, gusto nila sumabay, pupunta sa loob. Mag-alas 6:30 na ng gabi nang tuluyang mapatay ng mga bumbero ang apoy. 120 pamilyang umuupa sa gusali ang nasunugan. Isang bumbero naman ang nasugatan. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy at kung magkano ang kabuuan pinsala nito. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. 4 na rider ang patay sa magkahiwalay ng insidente ng disgrasya ng mga motorsiklo sa Samar at sa Negros Oriental. Habang sa Cebu naman, sa PULSA dashcam ang pagsalpok ng isa pang rider sa kasalubong niyang sasakyan. Yan at iba pa sa frontline report ni John Roa. Sa PULSA kuha ng dashcam ang paggiwang-giwang na takbo ng motorsiklong yan habang binabagtas ang kahabaan ng First Mactan Bridge sa Cebu linggo ng gabi. Nakasignal pa kanan ang rider pero bigla siyang kumabig pakaliwa at sumalpok sa kasalubong ng sasakyan. Sa lakas ng impact, tumalsik ang suot na helmet ng rider. Nadamay rin sa aksidente ang isa pang motor na kasunod ng sinalpok na AUV. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima. Iniimbestigahan pa ang ugat ng aksidente. Humandusay naman sa kalsada ang dalawang rider na ito. Nagkasalpukan sila sa highway sa Bubon, Samar noong Lunes ng gabi. Ayon sa pulisya, matulin ang takbo ng isa sa mga rider at kinain pa niya ang kabilang linya kaya humantong sa banggaan. Parehong patay ang dalawang rider, sugatan naman ang 3 backride nila. Patay rin ang 2 rider ng motorsiklong nagsalpukan sa Vallehermoso, Negros Oriental. Sinubukan pang mag-counterflow ng isang rider na nauwi sa banggaan. Susunod ko. Wasak naman ang kotse at harapan ng truck na ito matapos magsalpukan sa Malungon, Sarangani. Base sa investigasyon ng mga pulis, nawalan ng kontrol ang kotse. Kaya napunta ito sa kabilang lane hanggang sumalpok sa kasalubong na truck. Dead on the spot ang 3 sakay ng kotse, kabilang ang isang bata. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Bumuelta si PNP Chief Nicolas Torre III sa mga banat sa kanya ni Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte. Matatanda ang tinawag ni Mayor Baste si Torre na attack dog ng Marcos administration. Kinwestiyon din ng alkalde ang anyay bilang pag-angat ng rangko ni Torre. Dahil dyan, inungkat ni Torre ang naging unang PNP Chief ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Senator Bato de la Rosa. The first Chief PNP of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Did he ask that? Did he question that? Seriously speaking, it goes back to him. Pinanatan naman ng kanyang si Davao City Mayor Baste Duterte matapos yung tawaging sinungaling si Pangulong Bongbong Marcos sa posibleng pakikipag-ayos sa kanyang pamilya. Hindi raw sinungaling ang Pangulo. Baka hindi lamang daw naintindihan ni Mayor Baste ang pahayag ng Pangulo. Unang sinabi ni Mayor Baste na press release lamang ang reconciliation na sinasabi ng Pangulo. Pinapansin pa ba si Mayor Baste Duterte sa kanyang mga sinasabi? Can we expect any nice word from him? If I'm not mistaken, that's the word. Open. Right? Not offer.
So malaki po ang pagkakaiba ng open for reconciliation at nag-o-offer o siya ay napapaligiran ng mga fake news peddlers na kung ano-ano ang sinasabi sa kanyang mga idea. So nakakaawa po. Ginit naman ng palasyo na hindi makikialam si PBBM sa debate kung pwede bang tumawid sa susunod na Kongreso ang impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Malino naman daw na nasa kamay na ng Senado ang usaping ito. Showbiz Tonight na tayo. Tuloy na ang sequel ng 2017 hit romantic film na 100 Tula para kay Stella. Galing mismo yan kay Direk Jason Paul Laksamana. 100 awit para kay Stella ang magiging title ng bagong movie. Magbabalik sina Bella Padilla bilang Stella at JC Santos bilang Fidel. Ang tanong ng marami, kamusta na kaya sila kahit hindi nagkatuluyan sa huli? To be announced pa ang release ng movie. Nakagat naman ng kanyang alagang aso si 2023 Miss Universe Philippines Michelle D. Ipinakita ng beauty queen ang kanyang sugat sa mukha. Nagpabakuna naman si Michelle kontra rabies. Nagpunta pa siya sa isang derma clinic para maayos ang kanyang sugat sa mukha. Say ni Michelle, kahit gaano natin kamahal ang ating pet, never underestimate ang kanilang kagat. Never underestimate rin ang aking mga baong chika. Kaya dyan lang kayo, mga kapatid. Susunod, construction worker na kuryente sa trabaho sa Cebu. Mag-asawang ibinubugaw daw ang 11 anyos nilang anak, timbog sa Davao Oriental. Panukalang batas para sa 200 aumento sa sahod lumusot sa Kamara. At British pop singer Jessie J nakikipaglaban sa early stage ng breast cancer. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagdire-diretso sa kanal ang 3 sakay na motorsiklo sa Vietnam. Ang isa sa mga backrider tumalon at kumapit sa tulay, kaya hindi siya nahulog. Samantala, ligtas naman ang 2 pang nahulog sa kanal. Nahaharap sila sa mga reklamo, lalo't overloading ang motorsiklo. Nakuryente naman ang isang karpintero habang nasa trabaho sa Apas, Cebu. Nakuhanan pa sa video ang insidente. Babala po, sensitibo ang inyong mapapanood. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Visayas correspondent, John Aroa. Sumisigaw sa sakit habang namimilipit ang construction worker na si Dinulan Javier. Nakuryente siya habang nagtatrabaho sa itinatayong establishmento sa Apas, Cebu kahapon. Inabot ng kalahating oras bago nasagip ng rescuers ang biktima. Meron mo to, nakita na ko si Javier dito, nagbitay na nga nagsiga. Unang pagsabog, nakita ko si Javier doon, nakasabit at nagdiliyab. Nasusunog ang kanyang damit at short. Lalapitan sana namin pero sumabog ulit. Ang lakas. Hindi na kami nakalapit. Base sa investigasyon, may hawak na bakal si Javier nang masagi niya ang kable ng kuryente. Nasa mga 23,000 volts yung current ng kuryente doon sa kanya. Ang tumamang bultahe sa biktima, katumbas ng bultahe na kayang magpagana sa maliit na TV. Sa ngayon, inoobserbahan pa sa ospital si Javier. Itinigil na rin muna ang konstruksyon ng naturang establishmento. Iniimbestigahan na rin ng Department of Labor and Employment o DOLE kung may kapabayaan ba ang contractor ng ginagawang establishment. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas. Arestado sa Davao Oriental ang mag-asawang binubugo umano sa mga dayuhan ang menor de edad nilang anak. Katwiro ng mga magulang dahil daw ito sa kahirapan. Nasa Frontline na balitang yan ang aming Mindanao correspondent si Bril Montalvo exclusive.
Isa-isang pinadapa ng mga otoridad ang mga residente na yan sa barangay San Jose Lopon sa Davao Oriental. Sinalakay ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang naturang lugar dahil isa umano itong cybersex den. Dito, nadakip nila ang mag-asawang suspect at kapatid nito na ginagamit ang kanilang mga anak sa online pornography. 5 minor de edad ang nasagip kabilang ang 3 anak ng mag-asawang bugaw. Nakuha sa bahay ang ilang computer at mga sex toy. Ayon sa NBI, natunto nila ang cybersex den bunsod ng pagkakahuli ng isang Belgian national na nagbebenta ng child sexual abuse material na napag-alamang galing sa Davao Region. Dito na nag-imbestiga ang mga otoridad hanggang sa natunto ang bahay ng mga suspect. Since January, gumagawa na ng surveillance and investigation yung mga kasamahan natin mga NBI agents pa Manila sa HTRAD, no, yung Human Trafficking Division. Tuloy-tuloy pa rin daw ang investigasyon at pangre-raid na isinasagawa ng ahensya. Ayon sa ina ng minor de edad, pinapahubad umano niya ang kanyang anak sa harap ng computer para ipakita sa kanyang ka-video call ng mga dayuhan kapalit ng 3 hanggang 5,000 piso. Pero depensa ng magulang ng minor de edad, maliit ko eh. Mali talaga ang ginawa ko. Sana mapatawad pa nila ako. Ang intensyon ko lang sana na mabuhay ko yung pamilya ko. Alam ko nagchat-chat siya sa mga dayuhan para magkapera. Pero hindi ko alam na dinadamay pala niya ang anak namin. Dadalhin na sa kustodiya ng NBI Davao ang mga nahuli at mahaharap sa patong-patong na reklamo. Pansamantala namang mananatili sa pangangalaga ng DSWD ang kanilang 3 anak. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Pasado na sa Kamara ang 200 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa. Pero giit ng isang kongresista, mas malaki pa dyan ang kailangan para sa mas nakabubuhay na sweldo. Nasa Frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. An act providing for 200 pesos daily wage increase for the minimum wage workers in the private sector as having been approved on 3rd reading. Napatayo at nagsipalakpakan ng mga mambabatas sa Kamara nang maipasa ang 200 pisong aumento sa sahod sa lahat ng minimum wage earners. Sakop ng House Bill 11376 o ang 200 pesos across the board Daily Wage Increase Act ang mga nasa pribadong sektor, mapa-contractual o subcontractual man, pati na yung mga nasa agricultural o non-agricultural sector. Sa kabuuan, 172 ang bumotong pabor sa panukala, isa lang ang nag-abstain. Isa sa mga pumabor si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Malaking hakbang daw ito sa halos 4 na dekadang pakikibaka ng mga manggagawang Pilipino sa nakabubuhay na sahod. Ang botong yes ay salbabida para sa manggagawang nalulunod sa taas ng presyo ng bilihin, taas ng presyo ng petrolyo, taas ng presyo ng tubig at taas ng presyo ng kuryente. Pumabor din si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, pero may reservation siya. 750 pesos kasi ang sinusulong niya at hindi lang 200 pesos. Base kasi sa datos ng Ibon Foundation, 1,225 pesos ang kinakailangang family living wage na may 5 miyembro. Pero ang average na arawang sahod daw sa Pilipinas ay 470 pesos lang. Kailangan ng bawat Pilipino ang sahod na hindi lang nakakatustos sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Susunod na isasalang ang panukala sa Bicameral Conference Committee. Nauna na kasing naipasa ng Senado, Pebrero nitong nakaraang taon, ang 100 pesos across the board na daily minimum wage hike. Kung manaig ang bersyon ng Kamara, sakaling maisabatas, otomatikong madadagdagan ng 200 pesos ang arawang sahod ng lahat ng minimum wage earners sa buong bansa. Ikinatuwa naman ng Trade Union Congress of the Philippines ang pagpasa ng Kamara sa panukala. Deserve daw ng mga Pilipino ang taas sahod, kaya panahon na raw para makinig ang Malacanang at ipasa ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ibinunyag ng British singer na si Jessie J na meron siyang breast cancer. Sa kanyang Instagram post,
Ikinuwento niyang ilang beses na raw siyang sumailalim sa tests. Nag-decide raw siyang isa-publiko ang pagka-diagnose niya para makatulong na tanggapin ang kanyang pinagdaraanan. Magpapahinga muna siya sa music scene para sa kanyang surgery. Nangako naman siya ng more music sa kanyang pagbabalik. Tampok si Bossing Vic Soto sa bagong video campaign ng Tinbo o Tindahan ni Bossing. Alagang Bossing ang title ng campaign vid na ilo-launch this June 15. Highlighted sa campaign vid ang much easier digital services ng Tinbo gaya ng load, bills payment at e-vouchers. Si Bossing Vic ang kauna-unahang brand ambassador ng Tinbo powered by PLDT Global. Magbibigay din ang Tinbo ng libreng e-tickets sa Hong Kong Fest 2025 events para sa Philippine Independence Day. Kabilang dyan ang Saludo The Concert this June 15 kung saan headliners si Bossing Vic at iba pang Media Quest artists. Mabibisita ang mechanics sa official social media pages ng Tinbo. And we know how hard it is to be working abroad. Tapos iintindihin mo pa yung pambayad ng kuryente. Ito naman pindot-pindot lang, digital na, bayad na. Lahat ng bills nandyan na, most of the major bills, pati mga wallets na kailangan, yung for credit cards, andyan ito lahat yon. Government agencies sa kailangan ng tulong, if you need NBI clearance, no? Yung mga pagbayad sa membership dues ng OWA, pwede na rin dyan. Patayog na footbridge sa EDSA Kamuning, pinagigiba ni Pangulong Bongbong Marcos. At Rachel Gupta ng India may mensahe sa pumalit sa kanya bilang Miss Grand International na si CJ Opiaza. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasabat ng mga otoridad ang milyong-milyong pisong halaga ng droga sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Mga pinatuyong daw ng marijuana na nadiskubre sa loob ng isang van sa La Trinidad, Benguet. May timbang na 30 kilo ang mga ito at nagkakahalaga ng 3.6 million pesos. Kasama rin nadiskubre ang 650 piraso ng peking 1,000 peso bills at 250 na piraso ng peking 500 peso bills. Posible raw na inabandona ng mga sospek ang sasakyan sa paghahain nila ng search warrant. Sa La Trinidad pa rin, nasabat ng mga ahente ng PIDEA ang bulto-bultong pinatuyong daw ng marijuana. Nakabalot pa ng plastic at packaging tape ang mga marijuana na nasa 21 kilo. Nagkakahalaga ang mga ito ng higit 1,2 milyong piso. Inaresto ng mga otoridad ang dalawang nagbebenta ng droga. Arestado naman ang isang high-value drug personality sa Dasmariñas, Cavite. Nakumpiska sa sospek ang 600 gramo ng shabu na may halagang higit 4 milyong piso. Isang drug courier naman ang nasa kote sa bypass sa Sorsogon. Nasabat sa kanya ang 300 gramo ng shabu na may halagang higit 2 milyong piso. Maharap ang mga inaresto sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Pinagigiba ni Pangulong Bongbong Marcos ang tinaguriang Mount Kamuning Footbridge sa Kamuning, Quezon City. Ito po yung matayog na footbridge na tumatawid ng EDSA malapit po sa GMA Kamuning Station ng MRT-3. Ayon sa DOTR, papalitan ito ng bago at mas maayos at siguro mas mababa na tawiran. Ikinokonekta rin ito sa EDSA busway. Ngayon taon magsisimula ang konstruksyon. Nag-viral na turang footbridge dahil sa sobrang tarik nito. Hindi rin po ito accessible sa mga seniors at mga PWD. Malapit na raw makita sa eGov app ang mga paglabag sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Inaayos na yan ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Makikita raw dyan kung ilan ang violation ng isang motorista. Naklalagay na rin ang feature para ma-access ang mismong video na nagpapakita ng iyong nilabag. Pwede rin daw isettle ang penalty sa eGov app. Pwede mo i-click na lang yung penalty mo
At meron na rin itong notification na rin po ito, no? Na sasabihin niya na, may violate. Meron ka marireceive na text message din na, nag-violate ka. Nag-meeting na po kami sa MMDA. So, marireceive mo na po yung mga penalties mo doon sa eGov app. Challenge accepted para kay Ivana Alawi. Pinupusuan ngayon ang kanyang Cleopatra trend. La Cleopatra. From her bare face, nag-makeup transform si Ivana into Queen Cleopatra ng Egypt. May more than 6 million views na yan sa TikTok after niya itong i-post kahapon. Comment ng netizens, tila wapakels. It's giving unbothered Cleopatra si Ivana. Sa gitna yan ng paglilink sa kanya sa kongresistang si Albi Benitez. Dininay naman yan ni Benitez. May bagong magbibigay ng pag-asa, kaligtasan at pananampalataya sa Kapatid Network. Ito ang Oras ng Katotohanan. Pinagtibay ang kasunduan ngayong araw sa pagitan niya ng ilang opisyal ng TV5 at Pentecostal Missionary Church of Christ. Simula sa August ay mapapanood sa Kapatid Network ang Oras ng Katotohanan. Tuwing linggo yan, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. It's very good because, as you know, in these times of hope and when people are looking for good words, I think it's very welcome that a group like the Pentecostal Missionary Church will be partnering with us in spreading the good news of the gospel. It was a no-brainer. We right away grabbed it, and here we are, inking the deal to make this really official. Abangan mga senior citizens sa Cuba, sama-samang idinaan sa sayaw ang pagkabugnot mula sa brownout. At official portrait ni CJ Opiaza bilang Miss Grand International inilabas na. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inilabas na ang official portrait ng Pinay na si CJ Opiaza bilang Miss Grand International 2024. All smiles with her crown si CJ, nakitang-kita ang pagkamorenang Pinay. Caption dyan ng MGI page, Pride of the Philippines si CJ. Sa gitna yan ng pagpapress con din ng pinalitan ni CJ na si Rachel Gupta ng India. Ipinagdarasal naman daw niya with all her heart si CJ. Pero payo niya sa Pinay Beauty Queen, protektahan ang sarili laban sa aniyay true color ng MGI organization. I hope to God that she does not experience the same thing I did. Please protect yourself and please know that when they show their true colors, which they will, I will be there for you. And please be safe and protect yourself and do not let anyone make you feel uncomfortable or targeted. Maglalabas ng bagong single ang American singer-songwriter na si Sabrina Carpenter. Yan ay ang Man-Child na i-release na bukas. Special dedication daw niya ito para sa kanyang fans. Sa ngayon, available na for pre-order ang vinyl version ng single. Ito na ang bago niyang music mula nang i-release ang deluxe edition ng album niyang Short and Sweet last February. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Wednesday mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampa-good night, brownout pero good vibes lamang ang mga lolo't lola sa Cuba. Idinaan nila Bok sa sayaw ang pagkabugnot. 30 lolo't lola ang nasa dance program nang biglang magkaroon ng brownout. Pero ika nga nila, beat the heat.
Sunod lang sa Indak, kahit pawis na ang mga senior. Ang advantage ng dance studio ay malapit sa dagat, kaya may sariwang hangin pa rin kahit walang kuryente. Ano yung music nila? Acapella? Nakakatuwa naman, di ba? Hindi daw kailangan ng music, sir. Pwede namang anytime sumaya. Nice. To the music of life, M. Ganun siya. Teka, makasalan natin ito. Baka doon sabihin dito eh. Ayoko na nga magsalita. Dito na lang ako. Okay, yan po ang 45 minutong paghimay sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghuwag ng matalinong opinyon. Kami niyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Mayan Los Baños, ako po si Nikki de Guzman. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.